Good evening po. Welcome po sa ating last talk ng Covenant Orientation. Okay. So, last talk po, ibig sabihin, so isa-summarize ko po siya sa talk number 4. Ayan. So, ibig sabihin, itong last talk na to ng Covenant Orientation, ito na po yung last talk. So, isa-summarize ko po yung talk 1 ni Brother Conrad, talk 2 ni Brother Tani. Isasama ko rin po yung talk 3, although nandito naman. Tapos, ngayon po, talk 4 is our Christian culture sa Couples for Christ. Okay? So, ano ba intindi natin sa covenant? Ano Tagalog ng covenant? Kasunduan. Okay, kasunduan. So, next slide. Okay. So, ang good news pa rin, pwede kayong matulog. Alam niyo kung bakit? Kasi naka-video naman. Panoorin niyo na lang sa YouTube channel ni Brother Alakdan. Okay. So, sige. So, covenant, di ba? Kasunduan. Usually, sa TV, nakikita natin, sa mga pelikula, lagi na lang kasunduan sa demonyo. Napansin niyo ba? Meron na ba kayo napanood na relasyon sa Panginoon na, ang title pumirma ka sa kasunduan ng Panginoon? Hindi. Yung kaluluwa mo, deal with the devil. Diba? Lagi ganun sa pelikula. Bihira yung relasyon kay God. So, ang kasunduan natin kasi is, I will be your God and you will be my people. So, lahat yan galing sa Diyos. Binigyan tayo ng second chance nung pinako siya sa krus, di ba? Binigay niya ang only begotten Son. So kung kasunduan to, wala dapat tayong choice. Di ba? Wala tayong choice kundi dapat sumunod tayo dun sa covenant natin kay Lord. Di ba? So hindi pa pwede yung obey or not obey. We should obey. Ganun lang kasimple. Kasi pag hindi mo sinunod ang kasunduan sa Panginoon, ang mangyayari niyan, mamalasing ka. Maraming sakuna na pupunta sa buhay mo. Joke lang. Hindi naman pahihintulutan ng Panginoon yan. Magiging pangit lang ang relasyon natin sa Panginoon. Okay? So, pag sinabi mo pangit ang relasyon mo sa Panginoon, so kung meron kang boyfriend, girlfriend, nagiging pangit na yung relasyon ninyo, saan napapunta? Hiwalayan. So, ibig sabihin, pag hindi kayo tumupad sa kasunduan sa Panginoon, masisira na yung relasyon ninyo, maghiwalay kayo. Okay? So, yan katindi ang ating covenant. So, di ba nung hindi pa tayo CFC, tanong, tuwing kailan ba tayo nagdadasal? So, ano ba dapat natin ayusin? Ito ang pag-uusapan natin. Aayusin natin lahat yan bilang isang CFC. So, una, yun nga sinabi ni Brother Joel, sa pamilya, Couples for Christ, mag-asawa, meron tayong kids, youth, singles, mga anak natin. Di ba? Kumpleto ang Couples for Christ from womb to tomb. Sa pinanganak hanggang sa tumanda ka. Kumpleto ang Couples for Christ. So lahat yan, aayusin natin. Ipapaliwanag ko, paglabas nyo na yung pintong yan, sasabihin nyo, tatanong nyo sa sarili nyo, ako ba'y legit na Couples for Christ member? Yan ang pag-uusapan natin sa ngayong gabi. So una nga, sa loob ng bahay, pamilya, mag-asawa. Mag-asawa, anak, buo ang pamilya, community.
So, mag-evangelize ngayon tayo sa labas. Nakuha nyo? But, ang importante, bago ka mag-evangelize sa labas, dito muna sa pamilya. Yun yung importansya nung ng talk ni Kuya Joel. So, next slide po. So, ngayon, magiging habit siya o tradisyon, tapos na magiging kultura. Di ba? So, pag naging kultura, tradisyon yan namamana. So, ibig sabihin, nung maliit ako, ang magulang ko, laging sumisimba ng linggo. Okay? So, ngayon, hanggang sa lumaki ako, ganon ang naging tradisyon. So, kung ganon ang naging tradisyon, so, kung palasin ba yung magulang mo, makukuha mo na siya. Magiging habit na. Pag ikaw ngayon ang may asawa na, hatakin mo ngayon ang mga anak mo magsimba. So, kung ano yung nakikita nila sa bahay kasi, yun ang sinusunod ng mga bata. So, culture is a way of life. Paniniwala. Pass through generation. Diba? Sabi nga, kasabihan kasi ng mga matatanda, ganito. So, sinusunod natin. Nagiging tradisyon na siya. Okay? So, magbibigay lang ako ng kwento. Ang kapatid ko po ay teacher ng preschool. Pag sinabi kong preschool, mga prep po yan. Wala pang grade 1. Siya po ay nagturo sa private school. Ngayon po, nagtuturo siya sa public school. Medyo na culture shock po siya. Kasi daw po, ang mga bata, napakalulutong daw po magmura. Bata pa lang. So sa tingin ninyo, saan niya nakuha yun? Di ba? So kung yun yung naririnig niya sa bahay niya, hanggang sa paglaki niya, yun na yun. So yun ang tinatawag na kultura. So next slide po. So kultura, nakasanayan, gawain, paniniwala. Advance pala yung next slide ko. Tama lang yan, tama lang. So, kultura, gawain, paniniwala, values, yun yung way of life. So, Christianity in culture, belief, values, sinasabuhay natin. Christian way of life. Okay? Parang suot mo araw-araw yan bilang Kristiyano. So, the basic Christian belief, Jesus is our Lord and Savior. So, yun ang Christian belief natin. Okay? Jesus, naniniwala ba kayo na Jesus is our Lord and Savior? Okay. So, dun ang foundation natin. Di ba? Ganon din tayo sa CFC. So, yung Christian way of living is basically the same as the CFC way. So, Christian way is similar to CFC way. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, paglabas nyo ng pinto nito mamayang gabi, sasabihin nyo sa sarili, tanongin natin sa sarili natin, tayo ba ay legit na Kristiyano? At lalo na, miyembro ng Caucus for Christ. Okay? So ngayon, bilang CFC, pare-pareho ngayon yung pananaw natin. Pare-pareho tayo ng paniniwala at sana pare-pareho rin tayo ng kultura. So, marriage and family life, pare-pareho tayo ng pananaw. So, itong talk na to ay tatawagin natin, Christian way is the CFC way. Actually, bilang Kristiyano, pag lumabas ka dyan, meron ka makikitang bata, Kristiyano yon. Pero dito sa loob na to, iba, mas deeper dahil tayo ay miyembro, Kristiyano na miyembro pa ng Caucus for Christ. Kaya mas mabigat ang ating responsibilidad. So, next slide. Back slide. Yan, okay. Hindi, balik ko. Yan, okay. So, yung mga verses natin, yung anchor verse natin, nung binasa ko, ay puro Colossians at saka Ephesians. So, bigyan ko lang kayo ng background. So,
Yung Ephesians sa Colossians, parang tayo yun, mga Kristiyano. So ngayon, ang ating namumuno ay si Saint Paul. Okay? So si Saint Paul, nakulong, kaya nagkagulo ulit yung mga tao nung nawala si Saint Paul. Kasi siya yung nagtatag ng Christianity sa Colossians. Yung Colossians po at saka Ephesians, lugar. So kaya pag tinawag mo na taga-Colossa, tayo yung mga taga-Colossa. So nakatira tayo sa Colossians. So tayo yung mga Colossians. So same yun sa household natin. So nung nawala si Paul, bumalik sa dating kultura ang mga kaugalian. Kasi nakulong si Paul eh. Next slide, please. So, kaya sinulat, di ba? Sinulat ni Paul, a reading from the letter of Paul to the Colossians, or a reading from the letter of Paul to the Ephesians. So, yun yung sinasabi, tinuturo ni Paul sa mga Ephesians. Yun yung tinuturo. So, yung anchor verse natin, base doon, kasi yun ang tinuturo ngayon ng Couples for Christ, leaders natin, sa CFC members. So, Saint Paul to the Colossians. Okay? So, yun yung pinaparating niya. So, galing na tayo sa dilim, tapos, pumunta na tayo sa liwanag. So, bakit tayo babalik pa sa dilim? Sige, pag-usapan natin to. Kailangan talaga mag-grow in faith bilang miyembro ng Couples for Christ. Relasyon ng mag-asawa, pamilya, at pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Yan. So, yun yung sa community. Pag sinabi kong pakikitungo, so tayo, pakikitungo sa mga miyembro at pakikitungo sa hindi miyembro. Di ba? May mga kaibigan naman tayo hindi miyembro ng Couples for Christ eh. So, dapat tayo yung maging ehemplo bilang Couples for Christ. Hindi na Kristiyano pinag-uusapan natin ha. Kasi pareho tayong Kristiyano, ang difference lang, Couples for Christ ako. Siya, hindi. Okay? So, yun na yung difference yan. So, doon nga sinabi sa talk to, yung prayers sa scriptures, kailangan natin matutunan yan. Next slide. So, malinaw, tinagalog ko pala. Next slide po. Laki, basang-basa pala. So, ngayon, okay. So, pag tinignan mo ang website ng Couples for Christ, sino ba tayo? So, malinaw sa CFC, meron tayong ganitong gawain na pag-uusapan natin bilang CFC community. So, relasyon, need natin ng intimate relationship na tinatawag upang mabuhay ng Kristiyano bilang CFC. So, tayo ay, tinatagalog ko po yung nakasulat tayo po ay mamumuhay ng pare-pareho. Pag sinabi natin pare-pareho, meron ditong, meron tayong nakakasamang doktor, meron ditong abogado, meron po ditong piskal, yan. So, di ba? Magkakasama po tayo dito. Pantay-pantay po tayo. Okay? So, pare-pareho tayo. Pare-pareho tayong Couples for Christ. Pare-pareho lang tayo ng di ba? Pareho tayong tao, kumbaga. On the level. Yan ang tawag doon. So, next slide po. Yan. Vision. Tagalogin natin yung vision para mas lalo natin maintindihan. Ano ba yung vision? Vision, medyo malalim, So, vision is pananaw. Next slide. Pananaw ng isang Couples for Christ. So, yan ang vision natin. Okay. So, ang CFC, bitbit natin to eh. Kahit saan tayo pumunta, Couples for Christ tayo. Di ba?
Diba? May mga grupo dito na labas ng labas, naka-t-shirt, Couples for Christ, pupunta sa ano? So, ibig sabihin, pagka naka-t-shirt kayo ng Couples for Christ, parang ano yan eh, respetuhin nyo yung, ano nyo, yung damit ninyo. So, maging magandang ehemplo kayo sa kapwa-tao. Di ba? So, again, ulitin ko nga, ang pamilya, hindi lang, ang Couples for Christ, hindi lang sa, mag-asawa. Di ba? So, aligned with Catholic Church, ang CFC global. Pag sinabi kong global, worldwide to. Yan ang vision ng CFC sa lahat ng pamilya. So, you could just imagine how many members ang Couples for Christ sa Philippines lang and the other countries. Di ba? Kaya nga yung mga leaders natin, kung saan-saan nakakarating yan, para lang mag-evangelize. Okay? Next slide po. Okay. Mission. So, tungkulin natin bilang CFC. Basic unit of society is the family. So, tinatawag rin tayong basic unit of the church. So, meaning, doon muna magsisimula sa pamilya. Yan ang tungkulin natin bilang pamilya. Sa CFC, we are community of evangelizers. Kaya nga po, pagka meron tayong kaharap na mga kaibigan natin na hindi miyembro ng Couples for Christ, kailangan, pag meron tayong hindi nakikita na hindi maganda, di ba? Obligasyon natin na itama. Napakahirap, ano? Napakahirap. Ang tawag doon, killjoy. Napaka-KJ naman na to. Pero hindi eh. Yun kasi yung kasunduan natin eh. Kaya nga, pag natapos itong talk na to, marirealize nyo, napakahirap pala maging miyembro ng Couples for Christ. Kasi bit-bit ko to, kahit saan ako pumunta. Alam nila na Couples for Christ ako. Diba? So, next slide po. Next slide po. Balik po. Sorry, balik po. O sige. So, ang mission, ang mission or next slide, yan yung tinatawag naman natin na yung aim natin, yun yung mission natin, yun yung ating pakay. Yun yung ating pakay bilang CFC. So again, yung basic unit of the church is the family. So sa pamilya talaga magsisimula. Basic unit of society is the family. So ito ang focus natin. Family talaga kailangan nagsisimula. Okay. At tungkulin din natin ang mga nangangailangan. Di ba? Kailangan suportahin din natin. Kaya nga tayo merong answering the cry of the poor. Yan yung ANCOP. Di ba? So, mga evangelizers tayo. Kailangan ibahagi natin ang mabuting balita simula sa pamilya. Simula sa pamilya bago sa community. Yun ang ating pakay. Next slide. So, Christian values sa isip, sa salita, at sa gawa. Christian way or the CFC way. Diba? Next slide. So, ito ang pundasyon ng samahan natin. Next slide. Kailangan, we believe in marriage. Pag sinabi mong soluble,
Ang vitamins, pag ininom mo, ano to? Water soluble. Nalulusaw sa sikmura. Pero ang sabi dito, ang marriage is indissoluble. So, meaning, hindi siya nalulusaw. So, marriage is forever. Di ba? Narinig niyo yung sinasabi nila na ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na mainit na pagka napasok ka, iluluwa mo. Di ba? Yan yung mga naririnig natin. So, ang pag-aasawa ay panghabang buhay. So, dapat buo ang pamilya. So, hubugin natin ang mga anak natin sa tama. Para kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. Next slide. Ang importante rin is babae at lalaki. So kasi, sila yung nagko-complement eh. Di ba? Ang lalaki ay strong. Strong ba ang asawa mo? Yes. Parang ang hina. Strong ba ang asawa mo? Yes na. Yes! Okay? So, dapat strong ang asawa. Okay? Ang asawang babae naman ay dapat supportive. Supportive ba ang asawa mo? Yes! Parang mahina. Naman! Okay. So, ibig sabihin, yan ang role natin, di ba? Kung ang babae ay haligi ng tahanan, ano naman ang lalaki? Wala. Nawawala na. Ha? Nawala ba yung ano? Wala? Hindi, pare-pareho ng source to eh. Nawala yung source. O sige, hindi ata ano eh. Hindi daw ata masyadong malinaw yung ano ko. So, ang babae ay haligi ng tahanan. Ano naman ang lalaki? Ay. Kayo nagsabi niya na? Kayo nagsabi niya, okay? So, yun, lalaki at babae. Siguro naman naiintindihan nyo na yung ibig kong sabihin. Okay? So, yun ang plano ng Panginoon sa lalaki at babae. Yun ang plano. Okay? Actually, ganito. Ito ang isang sample ng mahirap Siguro naman, meron tayong mga kaibigan na tawagin natin mga LGBTQ. Yun ang ano nila eh. May plus pa nga eh. Alam niyo ba yun? LGBTQ plus. Plus plus. Okay? Ano yung plus plus? Hindi pa siya lumalabas. Di ba? So, tignan nyo. Sa panahon ngayon, nakikita nyo merong kinakasal. Tama? Okay? Nako, siguro, ang hirap, di ba? Paano mo sasabihin? Kasi, di ba, parang uso kasi yung do what the Romans do. Kung ano yung ginagawa niya, gayahin mo na lang. Hindi ganoon ang Christian way. Ang Christian way, kailangan magsalita ka. Napakahirap, di ba? Paano mo ngayon sasabihin? Yung anak mo, hindi. Sa panahon ngayon, tinatanggap na yan. Hirap pa, no? Pero sa Kristiyano, hindi tanggap yan. Napakahirap, di ba? So, anak mo, tanggapin mo na lang. Di ba? Tanggapin mo na lang. Mahal mo eh. Di ba? So, yun yung nangyayari. Kaya nga sabi nila, pagdasal na lang natin na kasi ano eh,
Sino nanonood ng Batang Quiapo? Dalawa lang pala. Ano kayo? Lavender Fields? Pulang lupa pala. Pulang lupa. Okay. Kasi, si Coco Martin, aka Tanggol, ay ang buhay niya ngayon masama na. Di ba? Si Tanggol ay parang Robin Hood or something. Di ba? Nagnanakaw siya, tapos binibigay niya sa mahirap. Tama ba yun? Kristyano, hindi. Dapat. Okay. Kasi, ang norm ngayon is ganito. Okay lang yan, ang ninanakawan niya, mga korap, tapos binibigay niya sa manghihirap. Mali! Hindi po ganun. Di ba? Hindi po ganun. Kasi, ganito po yan eh. Yung sinabi nyo na okay lang yan, ninanakaw niya sa mga magnanakaw, binibigay niya sa may hirap. Ang tawag po doon, i-justify ninyo yung mali. Okay, alam ko, ako guilty rin ako dyan. Pag meron ako nagawang masama, look at the bright side. Kasi nagawa ko lang naman yun kasi ganito eh. Gina-justify mo yung mali. Di ba? Para lang sa kagaangan ng loob mo, gina-justify mo yung mali. So, hirap ano? Kaya nga, nung binigay sa akin itong talk na to, sabi ko, mahirap pala. Mahirap gampanan ang bilang Kristiyano. Okay, next slide. So, pamilya. So, sa pamilya, ang responsable ng magulang ang mga anak. So, sa bahay, ang unang paaralan, di ba? Yun ang lagi nila sinasabi. Sa bahay, sabi nga nila, if I'm not mistaken, 30% lang ang sa school, 70% sa bahay. Okay? So, ang unang teacher ay ang mga magulang. So, kailangan turuan natin agad na maging responsable yung anak natin para sa paglaki nila, dala nila yung mga values na itinuro natin sa paglaki. Okay? Next slide. So, sa bahay muna, after family service, to other community or outside the house. So, sinulat nga ni Pope John Paul II, yung Familiaris Consortio or the Fellowship of the Family. So, talagang nagsisimula sa bahay ang lahat. Next slide. So, Christian belief values church such as sacraments. Pinadala ni God ang banal na Espiritu para tulungan tayo. Medyo klaro ba yung ko? Feeling ko nag-e-echo kasi. Medyo ayos lang. Okay. Yun, so, So, bumaba ang banal na Espiritu para tayo alalayan. Kaya nga, di ba, every time na yung speaker natin, i-pray over natin na bigyan siya ng kalakasan ng banal na Espiritu at yung lalabas sa bibig niya ay galing sa banal na sa pag-alalay ng banal na Espiritu. Okay? So, pagiging Katoliko bilang Kristiyano, di ba? To Jesus through Mary. So, ito yung guidelines natin. At ito dapat yung ating ginagawa. Pag tinanong tayo, ano ba ginagawa nyo sa CFC? Di ba? So, ito yun. Ito yung ginagawa natin sa CFC. So, ito yung nagde-define sa atin. Kung anong klaseng tao tayo bilang CFC members. So, CFC, couples,
mag-asawa, anak, pamilya, and then community. Kung mapapansin nyo, lagi kong binibigyan ng diin na pamilya muna bago tayo mag-evangelize sa labas, sa community. So, importante yung sa bahay muna. So, next slide po. Yan. So, expressions of Christian culture in CFC. So, vision, mission, nandyan lahat ng foundation ng bawat member. Ano ang nangyayari at pilit natin ginagawa yon. Next slide. So, paano tayo makikipag-ugnayan sa tao? So, of course, with honor and respect sa isa't isa. Iwasan natin yung chismis. Di ba? Imagine niyo ganito kasi yan eh. Pag nag-household tayo, ang mga sisters natin, ang pinaka-objective natin is suportahan ang miyembro natin. So, kung meron siyang pangangailangan, problema, tutulungan natin siya abot sa ating makakaya. Okay? Tutulungan natin siya abot sa ating makakaya. Tapos, kung ano yung napag-usapan natin, atin lang yon. Okay? Kasi meron ako naririnig, sa ibang chapter ng Couples for Christ. Sabi niya, couples din ako eh. Ganun ba? Sabi ko, anong chapter ka? Hindi ko na sasabihin sa'yo, pero hindi na kasi ako umaten. Bakit? Kasi pinagchichismisan lang kami ron eh. Puro chismis na yung naririnig namin. So imagine niyo yun. Kaya dapat dito sa chapter ni Brother Joel, sa SB3B, siguraduhin natin na hindi tayo ganon. Kung ano yung napag-usapan natin sa household, doon na yun. Okay? Ipagdasal natin, hindi natin kwento sa iba. Diba? Kaya nga, alam nyo minsan, pag sinabi nilang, may galit, may galit ako dyan sa taong yan eh. Diba? Hindi ko, pag tinanong, ba't ba kayo nagkagalit? Bro, pasensya ka na, hindi ko na sasabihin kung bakit. Sabi ko, bakit? Kasi, alam ko naman na dadating yung panahon na magkakaayos kami. Diba? Paano kung pinagkalat niya? Sa tingin niyo, magkakaayos ba sila? Pare, sabi ni ganito eh. Isira ulo pala yun. Diba? Ngayon, pag sinabi, pare, may tampuhan daw kayo. Ano ba sabi niya? Pare, ayaw niya magsalita eh. Sabi niya, alam niya naman daw na maayos yan. Kahit magkaibigan pa rin kayo. That's the Christian way. Diba? So, hindi mo na kailangan ipagkalat. So, di ba? Yung, alam mo pare, si brother sa assembly, okay yan eh. Pero sa trabaho, nakasama ko sa trabaho. Di ba? Hindi maganda. Hindi maganda. Okay? We want each other to grow as God's people. So, pamilya po tayo lahat dito eh. Di ba? Hindi lang po sa household, yung ibang household din. Di ba? Kaya tayo may chapter assembly, meron tayong group activity sa labas, Lord's Day, sama-sama tayo. Kasi pamilya po tayo. Yan. So yan po ang isang Couples for Christ. So next slide. So, lahat tayo may prayer and scripture. Di ba? Ito, meron akong ichichismis sa miyembro natin. Biglang gano'n eh, no? Hindi. Kaya ko lang sasabihin to is to encourage us. It's an encouraging chismis. Okay. Alam niyo po ba na meron ako nakasama sa isang bubong na Couples for Christ? Okay? Paggising namin sa umaga,
Di tumayo na ako. Kakain na ako eh. Alam niyo po ang ginawa niya? Pagkagising niya, nagbukas siya ng Bible. Nagbukas siya ng Bible. Di ba legit? Legit Couples for Christ. Diba? So, ginagawa ba natin yun? Okay. So, lahat tayo may prayers and scriptures. Next slide. So, strong family every day. So, sa pang-araw-araw natin, mababago hanggang maging kultura. Diba? Pinaliwanag ko na. Magiging kultura. Okay? Next slide. So, part tayo ng isang pamilya. Next slide. Bumilis ha. So, with one body, isang katawan, buhay bilang katawan, life as a body. So, with one body, grupo natin sa household, nandun yung training natin sa household. So, di ba, after 5 years, CFC pa rin tayo. Sabi nga ni Brother Conrad, di ba? How many years? 10 years from now, 20 years from now, magkakasama pa rin tayo as Couples for Christ. Di ba? Napakagandang tignan. Sabi nga ni Brother Conrad, nung sumali daw si Brother Joel, batang-bata pa. Actually, lahat, ito yung mga haligi ng Couples for Christ sila. Yan, mga leaders natin. So, mga simula pa lang. Ayan, katulad po ni si Brother Ping Generoso po. Kapats po niyan si Brother Ray. Magsisingidad po sila. Magsisingidad po sila. Ito po si Brother Ping. Kapats niya si Brother Ray. So, magkakaedad po sila. So, with one body. So, ewan ko, pero nakikita ko kasi, iisa lang ang ginagawa natin. Dapat sundin natin ang pagsunod kay God. Nabubuo ang mag-asawa, pamilya. Kasama din ang Christian finance. Pero inalis na po ang Christian finance sa talk 4 kasi po nagkaroon na siya ng isang talk tungkol sa finance. Kaya pahapyawan ko lang ang Christian finance kasi po kasama din sa atin, di ba, yung lagi natin naririnig, time, talent, treasure. So, tagapamahala lang tayo. So, free will natin binibigay. Christian culture, pare-pareho po tayo bilang Couples for Christ sa Luzon, Visayas, Mindanao. Iisa lang yung nakikita. So, one body throughout the world. Ibig sabihin, global. We are created by God, we follow God, with the help of God. Okay? So, next slide. CFC na ako. So, ang first teaching, pagkagising, anong gagawin ko? Ito bang gagawin ko? Lihis sa turo ng CFC? Magpasalamat tayo. We are grateful that we are members of Couples for Christ. Hopefully, magkita-kita nga rin tayo 5 years, 10 years from now sa mga bago, mga family evangelizers tayo. So, start with the couples, family, community. Okay? So, yan po yung CFC International Council. Okay? So, again, ulitin ko, sino may covenant card? Nahawak. Ngayon, meron ka? Na talaga. May oras pa po ba? Pag-resetted. Ha? Yung bago rito, taas ka, kuha kamay. Ay, wala. Sayang naman. Ay, ayun! Meron po kayong covenant card? Meron? Pinirmahan mo? Talaga? Naintindihan mo yung binasa mo? Ha? Ano naaalala mo dun sa covenant card? Ay, may prayer time. Ano pa? Hindi ko memorize. Hindi. Yan po yung importante.
May prayer time, spiritual, saka Bible. Okay. Naintindihan niya yung pinirma niya. Okay? Ito nga yung covenant eh. Kaya nga siya tinawag na Covenant of the Couples for Christ. Maiksi lang to eh. May oras pa ba? Okay lang? Okay lang? Nantok na kayo? Okay lang ha? So, i-end ko lang po ito just to remind everybody about our kasunduan, di ba? Bilang Couples for Christ, Covenant of the Couples for Christ, trusting the Lord's help guidance. I shall live as a follower of Christian. So ano to? Hindi ko na patataasin, ako na lang. Ha? Kasi nakakaya naman sa inyo eh. So parang panunumpa ito, di ba? Trusting the Lord's help and guidance, I shall live as a follower of Christ. Pray every day for at least 15 minutes. Diba? Read the scriptures every day at least for 15 minutes. Participate regularly in the worship life of the church. Simba tayo. Okay, sorry. Hindi lang po ang obligasyon natin sa Couples for Christ. Meron din po tayo bilang Kristiyano obligasyon sa simbahan. Kaya nga po tayo may bingo ticket eh. Okay? Suporta po sa simbahan nyo. Okay. So read scriptures every day. Participate regularly. Avoid sin and wrongdoing. Put good order into my private life. Maiksi lang naman po ito. I dedicate myself to the task for building a strong family in Christ. Seek regular weekly dialogue with my spouse and my children. Nakita niyo po? So, uunahin po natin sa bahay talaga. Ginagawa po natin ito lahat, di ba? Well, so, exercise my duties actively as a parent. Pray with family daily and celebrate the Lord's Day together. Invest generous amount of time for home and family. Kita niyo yung emphasis, di ba, nung pinirmahan natin covenant card. Number 3, I will make myself available to the Lord for service. Bring other couples to Christ. So, wag niyo ipagdamot kung ano po yung natututunan natin dito. Mga evangelizers po tayo. Make time to serve Couples for Christ whenever I am called to serve and follow directions of those who have responsibility for my service. Okay? Outfit check. Hindi. Ano lang po, group check lang po Taas kamay po ang unit ni Muwiko unit. Taas kamay. Lahat nakadilaw. Rara unit. Okay. Valencia unit. Okay. Meron pa ba? Okay. So, lahat tayo, merong representative kada unit. So, kaya tayo ay mga evangelizers. We want each other to grow. So, ngayon, kaya nga sabi natin, di ba? Sabi nga ni Sister Lily, strong si Brother Marlo. Tapos, sabi naman ni Brother Marlo, supportive si Sister Lily. Okay? So, ibig sabihin, pagka naging household head si Brother Marlo, susuportahan siya ni Sister Lily. Tama? Pag naging unit head si Brother Marlo, susuportahan pa rin siya ni Sister Lily. Di ba? Yes! Pag naging chapter leader si Brother Marlo, susuportahan pa rin po siya ni Sister Lily. Tama po ba? Okay. So, ibig sabihin, ganun din po sa inyo. Hindi lang po si Brother Marlo at saka si Sister Lily. Pagka po, tinawagan kayo ni Lord, tinawagan kayo ni Kuya Joel, bro, sabi niya, ikaw, gagawin kitang household head, hawakan mo ang grupong ito. Yes, agad! Hindi yan pinag-iisipan.
Dahil yan ay isa sa pinagkasunduan natin. Bro, ikaw ang maglilid ng CLP, team leader ng CLP. Yes! Yes agad! Pikit mata! Alala tayo ni Lord. At ng chapter leader natin. Yes agad! Okay? So, number 4, I will relate in love and loyalty to other families and couples for Christ. Attend my small group meetings weekly and support the good order of the meeting. Faithfully attend all other meetings. Accept other couples whom in the Lord adds to our members. Diba? So sa household natin, meron tayong bagong member. Diba? Masaya. Kami nga, gusto namin ng mga bagong miyembro sana. Diba? Sana mabigyan po kami ng dagdag sa pamilya. Gusto po namin lumaki ang pamilya namin. So I shall study and seek to grow as a Christian person and in understanding and fulfillment of my marriage vocation. Attend all teachings, retreats, seminars, and conferences to Couples for Christ. Diligently study all materials given to me. So, may our Lord Jesus Christ help me to live the covenant of Couples for Christ every day, for His greater honor and glory, and for good, and for my brothers and sisters. And for that, so ang pagsunod sa Panginoon ay parang pagligo. Pinag-iisipan niyo pa ba kung maliligo kayo o hindi? Hindi na pinag-iisipan yan. Dahil hindi na pinagtatalunan yan. Ginagawa yan araw-araw. Diba? Diba? And for that, palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po.